I will give you the treasures and riches stored in secret places. Magandang buhay mga katiyats. Welcome back sa ating channel para sa analysis at reaction about your treasure sites na pinadala. Ito yung part 2 video ng isang video na atin na analyze noong isang araw. Okay, meron ng itinagdag dito na picture na ganito. Bago natin ito umpisahan sa tatalakay, ako ay mag-shoutout muna. At sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan i-subscribe ang channel na to para palagi kayong updated sa mga uploads. Alright, shoutout tayo kina Kawan Heart TV, Elvin Famaran, Tating Nalimansala, user WP5. Shoutout din kay Ben Siliote, Glenn Mario, John Tox, Danny Flores, Rod Cardona Obligado. Shoutout din kay Robert Cabonilas, kay Intensity, Rico Mausisa, Noizal Brin, Raul Trangia, kay Irwin Tatad, kay Oliver Padala Dapat, Nicanor Angel, Plantabs, user KS9, Elmer Lozano, user QG9, kay Archie Batak, and lastly shoutout kina Hyacinth Ofimia, Cirilo Jaom, Edgar Lagarto, kay Cyrus, at kay Dennis Mordino, at sa mga hindi nabanggit na pangalan, shoutout sa lahat tayo na ngayon magpatuloy. Okay mga katiyats, welcome back. Ito yung padala sa atin na karugtong na video nung isang video na ating ina-analyze noong isang araw, at dito ay may naidagdag sila ng mga marker. Okay, ang problema ko dito ay wala akong makitang marka kasi nilulumot pa ang bato at hindi pa nalinis. Kaya dyan sa ating mga katiyats na matalas ang paningin, kayo na lang ang mag-analyze nito. I-comment nyo sa ating comment section kung anong nakita nyo, kasi malabo rin ang mata ko, naka-eyeglasses ako. Pero dyan sa unahan meron akong nakitang bilog na marker and may line sa kanyang baba, kaya pwedeng may treasure under doon sa bato na ito. Okay, tingnan pa natin sa unahan kung anong mga merong bago na naipakita si Katiats. Nandoon yung mga bato na may mga guhit, may mga linya siya sa parang liig ang marker niya. At itong mga bato na nakatayo, minsan lang tayo makakita ng mga bato na nakatayo na vertical kasi natutumba talaga yan. Kapag may bagyo, may baha, may lindol, natutumba ang mga yan. Ngayon magtaka tayo, bakit nakatayo yan? So yan ay mga vertical muhon na nature. Pero pwedeng itinayo talaga yan pasadya ng mga hapon. Pwedeng ang mga bato na yan ay nakahiga lang noon sa lupa. Naka-horizontal ang pagkalagay nila ng nature. Ngayon dahil sa binangon niya ng hapon at tinusok at binigyan ng itong reinforcement ng suporta para hindi mabuwal muli. Kaya pwedeng marker for treasures ang mga nakatayo na vertical monolith o itong mga bato na nag-iisa at nakatayo siya. Ito yung unang video na padala sa atin. Makikita nyo dito ay parang mayroong paa na nakatusok yang dyan at nakaturo yung kanyang mga daliri pa itaas. Ito naman isa ay may liig na bato para tuloy siyang ulo ng tao. At dito may naidagdag malalim na butas, parang trumpa. Okay, so kayo na lang mga katiyats muna ang mag-analyze niyan. Comment nyo lang sa ating section down below. Ngayon ay akin titingnan yung padala sa atin na sketch. Alright, at unahin natin ito mga katiyats. Itong sinabi ni Katiats na natagpuan nila na flat na bato, pero ang kulay niya ay may pagka-pula or pinkish. Ngayon meron siyang bilog na pattern. Yan, dalawa yan, isang maliit. Kaya tuloy sila nagsuspetsa na baka ito'y artificial rock or yung tinatawag natin na pink rock. So mga katiyats, walang mawala sa atin kung maniniwala tayo na may laman yan dyan.
kasi nga ay meron siyang pattern na circle at baka ito yung takip diyan. At kung pink cement yan na gamit ng mga Hapon sa pag-enclose ng treasures, ay wala na kayong ibang gawin kundi butasin talaga ito. Okay, pero wag niyong sintruhin kaagad. Dito lang kayo sa may mga gilid niya. Malaman nyo naman yan kung hollow rock yan, kasi ang tunog niyan kapag pinukpok nyo ay hollow. Pero wag mo nyong pukpukin ang sintro. Ito, dito lang kayo sa may gilid. Okay, baka merong ibinaon din dyan na booby traps, at ang mga booby traps ay sintro yan sa mga takip inilagay. Kasi ang takip, alam nila na yan ang ating unang buksan, kaya meron ka agad na sorpresa na kung hindi man sumasabog ay yung umalingasaw na amoy na poisonous chemicals. Kaya ingat kayo mga katiyats, buksan nyo ito, pero dito lang kayo sa gilid mag-una pag bukas nyan. Ang maganda dyan ay barinahin nyo na lang ang gilid para malaman nyo kung damihan nyo ng barina na pagbutas nyan, para matingnan nyo kung hollow rock ba talaga ito. Okay, alam naman natin na wala kayong masyadong mga gagamitan dyan, kaya doon lang tayo sa ating pukpok system ng martilyo o maso. Okay, pukpukin nyo yan. Kung may tunog na hollow, tsaka nyo buksan. At kahit na hindi ito tunog na hollow yan, kasi meron siyang sign na bilog. Ang bilog ay treasure on the spot, or treasure under, or treasure inside. Kaya pwedeng meron yan, lalo na yan ay kulay pink. Ito naman, na-discover nyo na butas, malaki ang entrada at maliit doon. At kung ito'y patagilid, halimbawa ito yung bato, andi nagaganyan yan. So kung nagaganyan yan na butas, so ibig sabihin yan ay trumpa. So ibig sabihin ng trumpa ay nasa harapan niya lang ang digging spot. Dumidistansya lang kayo ng 4 to 5 meters galing dyan sa kanyang harapan. Pero pwede rin na imbudo yan kasi malalim na nakatagilid. Kaya lagyan nyo ng tubig. Lagyan nyo dyan ng tubig, or lagyan nyo ng hose. At kapag papasok ang tubig sa loob, halimbawa lagyan nyo yung tubig, ang tubig ipapatak sa loob, so ibig sabihin may chamber. At yan ngayon ay hindi na trumpa kundi imbudo marker na siya kapag papasok ang tubig sa loob at hindi babalik. Bali aabsorbin siya, mag-absorb sa loob or sipsipin ng kung ano man sa loob pag nilagyan nyo ng hose diyan na may tubig. Okay, so maganda rin ito. Pwedeng meron ng treasure dyan sa loob ng bato or sa kanyang harapan. Okay, punta na tayo sa mapa niya, sketch. Andito yung bato na may liig. Ito, sinabi ko may liig, parang ulo ng tao. Meron pala siyang parang mga letter C na marka. So yung mga C na yan ay distansya yan, kasi marami sila. So distansya ang mga C, kung yan man ay C. So ang distansya niya ay, ang direksyon ay papunta rito. So 5, 4 pala yan na C. Okay, kaya pwedeng 4 na hakbang papunta rito. Saan nakaharap ito? Itong parang ulo na bato. Testig lang kayo dyan mga katiyats. After nyo matingnan ito yata yung sa pink rock na bilog. Okay, ngayon itong naka-triangle na bato, maganda yan. Okay, so ito muna ating number 1 sa itaas na testig. Pangalawang testig ay itong naka-triangulong bato. Of course, sa gitna niyan ang hukay. Sa gitna ng triangulo. Diyan mismo. At yan na hindi malalaking item, yan ay tinatawag na small stash or
individual soldiers gold. Maliliit lang yan. Yan ay mga nakalagay lamang sa maliit na jar or sa ammunition box na maliit din. And of course, yan ay mga mamahalin na mga bagay. Halo-halo yan. Merong mga relos na antique, may mga kwintas, earrings, pulseras. Karamihan yan ay ginto. So maganda na rin yan. So dito ang hukay niyan. Sa gitna ng nakatrianggulong bato na yan ang hukay. Okay, at itong pangatlo natin ay ang pink rock. So ito ang number 2. Ngayon, kung itong bilog na to, ito yung pink rock na sinasabi niyo kanina. Okay, tingnan nga natin yung pink rock. Ito yan. Kung ito man yun, well, wala na tayong magawa para matingnan kung meron, ay butasin nyo talaga yan. Okay, pero gilid lang, wag nyong gitnain ang pagbukas niyan. Pukpukin nyo rin ng mga gilid ng maso kung tutunog na hollow. Okay, so wala na akong ibang maituro pa mga katiyats na area dyan, yung tatlo lamang. Okay, good luck at magpatulong naman kayo sa ating tagapaglikha ng bagay sa mundo. Siya yung ating ultimate pointer to treasures. Ako'y magpaalam na. Ingat kayong lahat. God bless you all. See you on my next video. Paalam.